Gusto ko palang i-share sa inyo ang aming metro ng tubig. Malaki ang bill namin palagi. Dahil ganito ang problema ng aming metro. Kahit hindi namin ginagamit, umiikot ang metro namin. Pinatay ko na lahat ng linya papunta sa amin. Pero umiikot pa rin ang metrong ito. Dati binakbak na namin ang tubo papunta dito sa metro. Ito ang daan ng tubo namin papunta sa metro hanggang sa aming bahay. At ito na nga ang bahay namin. Ito ang aming tubo. Tapos doon namin pinalusot sa aming pader. Papunta sa loob ng aming bahay. Pero tiningnan ko na ang dinaanan, wala namang leak. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang problema. Samahan ninyo akong isarado ang bulb ng tubig sa labas. Dalawa nga pala ang stopper nito bago makarating sa aming bahay ang tubig. Ito sa garahe namin. Ito nga pala ang paakyat doon sa taas, sa second floor namin. Yan ang linya ng tubig. At meron din diyang stopper na dalawa. Pero bago yan, may stopper din kami dito sa pintuan. Stopper nga pala ang tawag ko sa bulb na yan ng tubig. At ito na nga, sinarado na natin. Tapos babalik tayo doon sa ating metro sa labas. Medyo malayo-layo rin kasi sa amin ang metro. Siyempre lalakad ba ng mga ilang minuto papunta doon? Siguro mga 1 minute lang naman yun, lakarin. Samahan nyo ako ulit na tingnan ang metro natin kung umiikot pa ba. Sinarado ko na dito sa papunta sa amin ang tubig. At wala nang dahilan para umikot siya dahil wala namang gumagamit ng tubig. Kaya kung ganito rin ang problema ninyo, parehas tayo ng problema. At naguguluhan ako, hindi ko alam kung paano susolusyonan ang lahat ng ito. Halika kayo, tingnan ninyo. At dahil umiikot pa rin, isasarado ko na ito. Pero ang hirap din itong isarado. Ito lang ang madaling solusyon para hindi umikot ang metro ng tubig namin. Pero ang hirap din naman kasi, kapag gagamit ka ng tubig, bubuksan mo. Tapos kapag hindi na, papatayin mo na naman. Dito sa metro.